Hello guys, good evening. Ka-live tayo I-live natin yung mensahe na kagabi. Hindi ko na binago yung pizza. Pag ganito kasi mga mensahe, hindi ko na binabago. John 10 ang nasulat ko sa halip na John 9. So, anyway, isang araw lang naman ang pagitan. So, i-live natin ito gawa nung baka wala tayong Zoom sa darating na linggo. Kasi nag-message si Miski, parang wala yata siya. Ay yata tapos trabaho. So, ito guys, tungkol to doon sa mensahe ng Diyos na panghihinagpis at babala. Doble ito guys, no? Yun ang sinasabi ng Diyos noon na koneksyon to sa lindol na nangyari. Na sinasabi niya noon kung saang lugar ang maraming nangutya, doon ang malalaking trahedya. So, ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang sinasabi niya dito. So, good evening sa inyo, Giselle Mahusay, Marlon Lusar. Share nyo guys. Na panood ng iba. Tagal na rin ako hindi naka-live, Kailan lang nag-live tayo para hindi na hintayin yung Zoom. So, ito yung mensahe guys na una kong sinulat ko. Pangalawa yata ito. Tatlo yun yung sinulat ko kagabi. Mensahe. So, ito yung una guys. Basahin ko muna sa inyo para bago ko ipaliwanag kung ano ibig sabihin nito. So, naglalakad ako sa isang lugar na masukal. Bigla akong pinahaluputan ng isang baging at itinaas ako sa itaas habang nakatingin ako sa baba na may isang lalaking nakatingala na walang man lang ginawa at pinapanood lang niya ako. Kinagat ko ang baging para makawala ako, ngunit hindi ko maputol-putol. Sa galit ko, sumigaw ako, Lord Jesus' name, Lord Jesus' name, Lord Jesus' name. Sa pangatlo kong sigaw, yumanig ang paligid ko. Nagduyan ang puno at ang baging, sumigaw ako uli ng malakas, tila galit na galit at yumanig ng malakas ang lupa. Nagbago ang senaryo habang nasa itaas ako ng gusali. Nakadungaw ako at may kalalakihan sa baba. Yumuko ako at sinabihan ko sila. Ang sabi ko, hoy, mga lalaki, tumigil na kayo sa ginagawa ninyo. Ayaw nila ako pakinggan at nagpatuloy sila sa kanilang pinagagawa. Tila binabaliwala nila ako. Ang sabi ko, gusto ba ninyo na mamatay kayo? Humanda kayo. Tumayo ako at sumigaw, Lord Jesus Christ, payanigin mo ang buong paligid. Yumanig ito, sumigaw ako, Lord Jesus Christ. Ipatuloy mo pa ang pagyanig dahil ayaw makinig ang mga tao sa mga pinarating na mensahe
mensahe mo. Yung manig ito ng malakas na malakas. Nagsigawan ng mga tao. Nagsigawan na ang mga, dapat may tao to. Nagpatuloy ako sa pagsigaw, tila galit na galit ako, na ayaw ako paniwalaan ng mga tao. Sige pa, Lord Jesus Christ, payanigin mo pa ang mahaba ng patuloy na pagyanig na niyug-yug ko ang mga gusali. Sumabay ang lupa, sumabay ang lula at nakita ko ang bundok na paligid na ng landslide habang pinapanood ko ito. Naisip ko na ang lindol na ito at masigit pa sa nangyari sa Mindanao kahapon ng umaga. Nagbago ang senaryo. Lumakad ako para maghugas dahil puno ng putik sa mga kamay ko habang hawak ko ang phone ko. Nakita ako ng tubig rumagasa. Naghugas ako sabay palakas ng pasok ng tubig hanggang inanod ang phone ko, sabay humigaw ang boses. Pag hindi pa rin paniwalaan ng tao ang mga pinarating mo, masigit pa ang maranasan nila. Yung-yugin ko na gusto ang kalupaan, guguho ang lahat ng mensahe ng Diyos. So ito guys, no? Sa mensahe na ito, doble ito. Ito yung sinasabi niya, yung nangyari na lindol kahapon ba isang araw, kahapon na yata yun sa umaga, na nangyari ito lahat dahil sa mga sinasabi ng tao, sa mga mensahe ng Diyos na pinarating niya sa akin at pinarating ko sa tao. Yung bagging ba na yung lalaki na tingala lang, ibig sabihin, yung mga nababasa na pakinggan ng mga tao na daming mga sinasabi, di bang tinatali, bang binamalupitan ako ba na pinagtatali ako sa baging, kumbaga, ano yung mga sinasabi ng tao, ito yung ano-ano mga sinasabi nila na pangungutya. So, yung sinabi ng Diyos doon na kung saan ang maraming nangutya, doon ang maraming malalaking trahedya. So, ito yan na sinasabi niya na ano. So, yung pagagat ko sa baging, yun yung ang tawag nun, yung malaging yung ngipin mo sa galit. Ito yan, yung kinagat ko yung baging. So, galit na galit ang Diyos sa ginawa ng tao, sa mga mutya, kung anong mga sinasabi. So, yun yung nangyari ang lindol. Sinasabi nga natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niya patigilin kung gustuhin niya. Kaya niyang payanigin kung gustuhin niya. Kasi nga makapangyarihan siya. Wala kaibahan yun sa mga nangyari sa sa buhay ko, na sa halip na makasakay ako sa bus, napigilan niya at hindi ako nakasakay sa bus, yung aksidente ako. Ganun ba? So, itong lindol na to, nangyari ito sa galit niya. Kaya, yun yung nagkaroon ng malakas na lindol. So, yun yung pagyanig nung lupa, di ba? Nagduyan yung mga baging, mga puno, yung manig, lupa. Nagduyan yung mga puno, yun. Tapos, galit na galit siya. Nakalagay naman dito, malakas, tila galit na galit. No? Yung manig at malakas, bago ang senaryo, taas ng gusali. Dumungaw ako, ito yung
Sa kalakihan, sa baba, yumuko ako. Sinabihan ko, ito yung mga pinarating ko sa mga tao. Sinabi ko sa mga tumigil na kayo sa pangungutya. Yung sabi ko nga, di ba, na kung hindi kayo naniwala, tumigil na kayo sa pangungutya o tahimik na lang kayo. Ito yung sinabihan ko yung mga dalawang lalaki na tumigil na kayo sa pinagagawa ninyo. Ibig sabihin, huwag na kayong magsabi parang kung ano-ano o masasakit laban sa mga mensahe ng Diyos na pinarating ko. Kasi nandoon yung sinabi ng Diyos ito yung saktan ng dami mo, laging may kapalit. So ito yung, kung ano yung sinasabi ninyo sa akin, ang Diyos ang nasasaktan doon. Ako walang problema kasi pinaputusan lang ako. Pero, mensahe ng Diyos yun So siya ang nasasaktan. Dahil makita naman talaga ninyo na marami akong nagagawa na hindi magagawa ng ordinaryo tao. Yung makakita nga lang ako ng gawain sa isang tao. Yung kasalanan ng tao, nakikita ko. Lantaran yan, Pagugulat ng tao, paano ko nalaman na wala namang kinikwento. Based din sa mensahe ng Diyos kung ano yung ipakita, ipaliwanag ko. So, nasa paniniwala ng tao na sinasabi, Diyos lang nakakaalam. Ngayon, nalalaman ko, di ba? Ibig sabihin, may Diyos nagkakwento sa akin, may Diyos akong kausap. So, kung ano yung ipinarating ko, dapat paniwalaan ng tao. So, sa halip na paniwalaan, marami pang mga sinasabing masasakit. Kaya yun ang sinasabi ko na kung hindi kayo niwala, tahimik na lang kayo. Wala namang wala namang masama doon kung hindi kayo magsasalita. Hayaan na lang ninyo ako. Pero kung marami kayong mga sinasabi na yun nga, nagtitimpi ng Diyos na mga sinasabi nyo, pag hindi niya kaya, ito yung nagagalit na siya. So ito yung senaryo dito na pinagtabihan ko yung mga kalakihan, hindi nila pinapansin. Ibig sabihin, in general, na yung mga live ko, na kung hindi kayo naniwala, huwag na kayo magsasalita kung ano-ano. Dahil nasa sinabi ng Diyos yan kung saan yung maraming nangutya, na maraming malaking trahedya. So ito, niyog ko yung building, nakitang-kita ko yung dalawang lalaki na naganda-ganda talaga, na pisat talaga. Yun yung sinabi, hindi kayo tumigil, gusto niyo mamatay. Nakalagay naman dito, wala kayong magawa. So, yun yung sinasabi ng Diyos dyan na so, gusto ba ninyo na mamatay kayo, humanda kayo. Ito yung niyugyug ko yung building. Ako yung nagyugyug. Ibig sabihin, power ng Diyos ang kumilos noon. Yun yung, yun. Sinasabi lang na, pinapakita lang ng Diyos, gamit ang katawan ko, para ipadiwanag ko sa inyo, na power ng Diyos ang kumikilos doon. Na, kung mapansin niyo mahaba ang yung ng lindol, So, yun, maraming namatay. Maraming nabising. So, sumigaw sa Lord Jesus, payanigin mo ang buong paligid. Ito yun. Siya nang gumagawa nito, Ako lang ang ginamit para maipaliwanag ko sa inyo. So, payanigin mo ang buong kapaligiran. So, malawak ang narating nun, anong sakop. So, yung sumigaw ako, Lord Jesus Christ, ipatuloy mo pa ang pagyanig dahil ayaw makinig ng mga tao. Ito dahil nga dito sa pamumutya ng tao. So, ibig sabihin, mahaba ang lindol. Kaya nga malaking pinsala, Malaki ang pinsala. So, mahaba yung pagyanig. So, lumanig at ito malakas na malakas. Yan, Nagsigawan ng mga tao. Nagpatuloy ako sa pagsigaw. Tila galit na galit. Ako at ayaw ako paniwalaan ng mga tao. Sige pa, Lord. Sabi ko, sige pa, Lord Christ, Jesus Christ. Payanigin mo pa ang mahaba. So, ito yung imagine niyo yung lindol, matagal, mahaba. Ito yun. So, yugyug ko ng yugyug ang gusali, sabay ang lula, nalulula. So, nalula ang mga tao sa lakas ba? Sa yanig. So, ang nakita ko ang bundok. So, may mga bundok na slide dito sa lakas at tagal. So, yan. Habang pinapanood ko, naisip ko ang
ang lindol na ito ay mas higit pa sa nangyayari sa Mindanao kahapon. Ibig sabihin, pag nagpatuloy ang pangutya ng tao at hindi maniniwala sa ipinarating ko, mayroong pang mas mahigit pa sa naranasan ng tao ngayon. Kung ito ay 7.8, pag magpatuloy ang tao na hindi maniniwala at marami pang sasabihin, makakaranas na kayo ng masigit pa sa 8 intensity 8 or masigit pa o 9 intensity. Ito yung isasabi ko sa inyo, doble ang ni Diyos dito. Pinakita niya kung ano nangyari ang sa lindol kahapon at babala din na panagpatuloy ang mga tao. Kasi imagine ninyo, 16 years ko nang ginawa ito, ng siwalat. Hindi maiwasan na hindi magsasabi ang tao ng masasakit. Kasi ang alam ng tao kasi, false prophet ako. Gawa una, wala akong Bible na hinahawakan, wala akong Bible binabasa. At sinasabi ko sa inyo na ang Bible ay hindi banal. Naniwala ako ng Bible pero hindi lahat ng laman sa Bible pinaniwalaan ko. So pag narinig ng tao ito, check magsasabi kayo na false prophet ako. Di ba? Pero, hindi ako false prophet. Bakit? Tunay ako makita ng kasalanan ng tao eh. Busis ko magkapagaling. Makakita ko ng tao buhay at masabi kong mamatay, na mamatay talaga. Malaman ko na mamatay. At makakita ko ng kasalanan ng kahit patay. Makakita ko ng gawain ng tao. At higit sa lahat, makakita din ako ng parating. Itong lahat ito nagagawa ko na to. Dahil ito yung sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yun is powerful. Di ba? So, sa mga nakakilala sa akin, nakasaksi, malinaw naman talaga mayroon ako magagawa na hindi magagawa ng mga tao. Ngayon, paano nyo na masabi na false prophet ako? Na kausap ko mismo ang Diyos, ang sinabi ng Diyos, nagkatotoo. Sinasabi nga ninyo, Diyos lang nakakaalam. Ngayon sinabi sa akin ng Diyos, tapos nangyari, nasaan ako naging false prophet? Ngayon, naggamot ako at nangaral. Yun ang bilang Diyos na manggamot ka at mangaral, iligtas mo mga tao. Sa gawin ito, wala kang sisingilin ng pera sa mga tao kahit 5. So ngayon, isa sa paniniwala ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Dahil Diyos na ngayon, di ba? Siya lang ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Tapos gagamitin mo ang salita niya at pangalan niya para kumita ka ng pera. So hindi Diyos na makakilala ng tao. So sino ang gumagawa nito? Di ba yung mga pare at pastor ninyo? So kung may false prophet, yung mga pastor at pare ninyo. Kasi sila yung gumamit sa salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Ngayon, kung ihambing din natin kay Judas, sila yon. Tulad kay Judas. Ako, paniniwala ko to na Diyos hindi dapat magkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. So ito din yung sinasabi ng Diyos na ako ang tunay na niwala sa Kanya. Yung sabi niya, ikaw ang tunay na niwala sa akin na Jesus Christ, kaya nabiro ka sa napili ko, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. O doon pa lang, kausap ko na siya. Paano ko mapatunayan? Kasi kung ano yung sinabi niya sa power of mind, ang kaya kong gawin, nagagawa ko talaga. Boses ko magkapagaling. Sabi niya, boses mo magaling. Ang power of mind mo na yan, powerful yan. Makita ka ng kasalanan ng tao. Makita kung ano meron sa isang tao. Kahit matagal lang namatay, makikita mo kasalanan niya. At higit sa lahat, makita ka ng parating. Itong lahat na ito, nagagawa ko talaga. Ngayon, sino nagsabi sa akin ito? Ang Diyos. Sino nagbigay ng power of mind? Ang Diyos. Ngayon, yung mga paretasyon ninyo, meron bang power of mind? Wala. Kaya isa ito sa kinakatakutan ng tao sa akin. Kaya di ba wala nang nagpagamot? Ang nagpagamot sa akin, yun yung talagang walang takot na mas gusto nilang makitaan para may palala ang Diyos sa kanila. Pero itong takot, ibig sabihin, hindi kayo naghahanap ng totoong kaligtasan. So, hindi ko kayo matulungan. Physically, mentally, at spiritually. Ito yung problema ngayon na hindi matanggap ng tao. So, kaya hindi matanggap, lagi nung sinasabi tao, imposible. False prophet yan.
ay kung ano pa sinasabi. Kaya ang Diyos, sinubo na niya lahat. Kung ano yung mga pinakita niya, mga himala, nandiyan na lahat. Di ba? Tulad nga nung di ba himala yung ginawa ng Diyos? Yung binaban ako sa kasino. Dahil malalaman ko kung ano ang lalabas, saan lulundag ang bola sa roulette. Na samantalang 3 lamisa yung umiikot plus yung bola. O di ba? 2 lamisa mo umiikot pa sa lubong at plus yung isang bola pa. So nagsalubungan niya ng 3. Ngayon, ba't nalaman ko yung kung saan lulundag ang bola? Di ba? Ngayon, yung sinasabi niyang mga gran na pinanalunan ko, na ginagamit ko sa mga krusada, sinasabi niya, itong machine na to, sa daming machine, sasabihin niya, yung machine na yan, diyan ka makakuha ng gran. Ngayon, nagkatotoo lahat. Hindi lang, palagay ko na lang 10 gran. Hindi man malalaki. Tama lang din na magagamit ko sa mga ginagawa ko. Isipin ninyo, pag nagkrusada ako, sa 2 buwan na nasa Pilipinas ako, 6 o 7 krusada, iba-ibang lugar, iba-ibang city ang pinupuntahan ko. Ngayon, saan ako kukuha ng pang pakain sa tao? Kasi pinapakain ko yung mga tao sa krusada mismo at saka sa kung saan ako tumuloy na doon ang mga tao. Kung wala itong ipinagkaloob ng Diyos na ipinakita niya kung saan ako makakuha ng grant. So isipin niyo yun. Sa 16 years kong ginawa, meron din akong pera namin na i-contribute. Pero kahit pa paano, nakatulong din yung mga grant. Nakuha ko na 8,500, 7,500, 7,000, mayroong 5,000, mayroong 6,000. 2 lang yung medyo malaki ko, yung 90,000 at saka 52,000. Ito yung napansin niyo yung nabigay ako ng, yung mga nagsishare, nagbigay ako ng 4,000, nabigay ako ng mga bigas. Yun yung nanalo ako ng 90,000 doon. So, suma total, wala akong pera talaga na nahihiin lang sa bangko kasi ginagamit ko talaga. At the same time, yung iba, binalik ko rin doon sa casino. So ngayon, diyan na nagtaka ang casino. Bakit? Malaman ko. Kaya ginagwardyahan ako doon sa pag naglaro. Binaman-manan na pa nila ako. Bakit nakadami kong mga grand? Samantalang marami dyan na kilala ko. Tumanda na sila mga 1, 2 grand lang nila ang napanalunan. Samantalang ako ang dami. So isipin niyo yun. Kaya ako bina ng casino. Dito sa Sydney hanggang sa Brisbane. Isipin niyo yun. Na red alert ang pangalan ko. Dahil alam talaga nila na meron akong extraordinary talaga na nakakita ko. So, ito isang himala ito. Kaya pinapashare ng Diyos dito sa public para ipakita sa inyo na meron nila akong power of mind. Ang daming pinakita ng Diyos na hindi magagawa ng tao. Tulad ng mga kasalanan ng tao. Di ko kayo kilala, hindi ko alam kung anong mga trabaho niyo, kung anong meron sa buhay niyo, pero once na humingi ako at ipakita ng Diyos, at pagtanong ko, bakit itong tumbukan? Doon pa lang may Diyos talaga kong kausap. Ngayon, di niyo mapaniwalaan. Ngayon, kung ano sinasabi ninyo, ito yung nangyari mga trahedya na sinasabi ng Diyos. Mangyayari talaga yan. Kasi maraming tao magsasabi sa'yo ng masakit. Kaya sabi ng Diyos sa gagawin mong ito, maraming tao maghangat sa buhay mo, patayin ka nila. Sinong gusto mong patay sa akin? Yung mga pare at pastor ninyo. Kasi ako yung nagsasabi na ang mga pare at pastor ninyo, panluloko, manlilinlang, mapanglamang, mga ripis, mga molisya, at ito yung totoong buhay nila. Isipin niyo ninyo, hindi pa kayo nag-upisa sa trabaho, pero na silang kaparte ng 10% o masigit pa. Yung mga turo nila, may mga panakot, may turo nila, pabor sa kanila. Sasabihin nila, pag nagbigay ka ng malaki, mas malaki pa ang ibabalik sa inyo. Kaya magbigay kayo ng malaki.
Pag hindi kayo magbigay, babawiin ng Diyos yung mga biyayang meron sa inyo. Ito yung mga turong panakot. Ito yung isiniwalat ko. Di ba? Ngayon, ano ngayon ang may isip nila na lumabas ako? Papatayin talaga nila ako. Matagal akong pinaplanuhan lang patayin. Pero kawawa ng Diyos. Umuwi ako, magkrusada ako, wala akong bodyguard. Lantaran ako, hindi ako nagtatago. Namimigay ako ng mga flyers bago pa magkrusada. Nandiyan ang mga pare sa tabi ng court na kinukusdahan ko. Nandiyan kung nakita niyo yung pare, nandiyan yung pastor nun sa Gimaras, nakaupo dyan sa hagdanan habang nagkrusada ako, habang nagsigaw-sigaw ako dyan na mga pare, yung manluloko, malilang mga ripis o mulisya. Hindi sila nakakalapit. Kahit saan ako magkrusada, nandiyan ang bunganga ko talaga yan. Nagsasabi ako ng katotohanan, ito yung siniwalat ko. Tapos ngayon, hindi nyo kaya paniwalaan. Ito yung ang Diyos na lungkot kasi, bakit? Lantara na. Sinubo na. Ngayon, ititakwil pa ninyo kung ano pa sinasabi ninyo. Ito yung sinabi ng Diyos. Pag nagpatuloy kayo na pagsasabi na kung ano-ano, at hindi kayo maniwala, at nagpatuloy kayo sa mga paniwala ninyong hindi ninyo naisip na walang kaligtasan, tapos nagpatuloy kayo, ito na yun, ginawa ng Diyos, sabi niya. Baka ito na yung panahon na darating yung nabiguan. Isipin niyo yung nangyari nga, sa Lindol kahapon. Nawasak ang mga building, landslide, yung mga niyugan, walang inaararo. Buti araro pa. Buldos talaga. Yung tubig na ramaragasa na tsunami. Di ba? Nangagiba, nangalunod yung lumubog yung mga bangka. Hindi pa yun. Mayroon pa masingit yan. Maniwala ka sa akin. Ilabis ko rin ang pinagsigawan sa iyo. Sabihin niyo sa akin, sinungaling ako pag hindi ito darating. Darating at darating talaga yan. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Pag hindi paniwalaan ng tao ang mga mensahe ko na ipinarating mo, mangyari at mangyari at mangyari yan. Dahil pag hindi, sasabihin na sinungaling ka. At nangyari talaga. Ngayon, naririnig ninyo, Lord Jesus Christ, tama na. Tama na. Lord Jesus Christ, tama na. Di ba? Tumatawag pala kayo ng Diyos eh. Kinilala nyo pala ang Diyos, panahon sa kagipitan o sa bigit ng kamatayan. Tapos itong mensahe na ipinarating ko sa inyo, hindi kayo na paniwalaan. Simple lang naman ang hinihiling ng Diyos. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. At bakit hindi nyo magawa? Sige nga, bakit hindi nyo kayang matanggap? Simple lang. Baguhin lang ninyo ang paniniwala. Yung tinuturo kong ang tunay na kaligtasan. Ang simbahan, anong reliyon, hindi totoong may kaligtasan yan. Katunayan, binansagan pa yung mga pastor ninyo na biro ang makasalanan. Tapos pinaniwalaan ninyo. Ang turo na pinaniwalaan ninyo. Anong tawag na sa inyo ngayon? Di na berto. Di ba? Kaya nga Diyos nagsasabi eh. 3 lang kailangan niya sa tao. Pagbabago, pagsisin, mas paniwala. O ano ngayon babaguhin? Paniwala. Sarili inyo mismo. Kayo pagsisihan ninyo. Ano mo yung mga nagawa yung kasalanan. Di ba? Ngayon pag ginawa ninyo yun, papasok ngayon yung paniwala. At ipakita ninyo, habang buhay pa kayo, na hindi niyo binalikan at ginawa yung mga nagawa niyo kasalanan o paniniwalang mali. Ipatuloy niyo ang buhay. Yun yung ipakita ng Diyos na habang buhay kayo at hanggang sa huling hininga ninyo, sa pagkamatay ninyo, nakita ng Diyos na hindi nyo na ginawa uli. Tinalikuran na ninyo ang mali. So doon na yung kaligtasan. Kaya sabi ng Diyos, laging sanda. Ngayon, pinagpumilit ninyo yung sa inyo na pare ninyo, wala namang kayang gawin.
pastor niyo walang kayang gawin. O di ba? Ngayon sinasabi niyo, Diyos lang nakakaalam. Ngayon na nagagawa ako kung ano yung sinabi ng Diyos. Hindi, mayroon akong kausap ng Diyos. Kung may false prophet, yung mga panat pastor ninyo, kasi wala talaga silang pwedeng gawin na hindi magagawa ng tao. Ito yung kinakalungkot ng Diyos. Kaya nagbabala siya. Pag nagpatuloy kayo ng mamatigas, mas makaranas pa kayo ng masigit pa sa naranasan ninyo sa mga nakalipas na mga trahedya. Kaya laging handa. So ito yan. So ito lang yung sa mensahe na yan. Yung isa, tingnan ko rin, ipaliwanag ko kung ano meron doon. So ito yung isang mensahe. So hangad ko na pag-isipan nyo mabuti dahil para sa sarili inyong kaligtasan. At sa paglipas ng mga ilang minuto, babalik ang live ko at hanapin ko muna yung isang mensahe. So maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all sa pagbabalik ko sa live.